Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang kawaii nun. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will teach you how to file online application of retirement benefit through my SSS. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe for more videos. So let's go! So, ano ba yung retirement benefit? Yung retirement benefit sa SSS, ito yung nakukuha ng isang miyembro na merong posted na at 120 monthly contribution para makakuha po ng lifetime pension. So, malaking tulong po ito sa mga member ng SSS. Mas pinabilis, mas pinadali at mas convenient na ang pag-file ng retirement benefit sa SSS. Pero sino nga ba ang mga qualified? So, una na dyan is yung mga OFW and yung mga voluntary members na at least 60 years old upon submission of retirement claim. Lahat din po ng mga employed members na at least 60 to 64 years old at separated na wala na sa kanilang pinagtatrabahuan. Pero hindi po kasama ang mga nagtatrabaho sa minahan at race horse jockeys. So, next is lahat din ng miyembro ng at least 65 years old mula sa kanyang date of online filing ng claim. So, kailangan po 65 years old. Pwede rin po yun. Ano ba yung mga qualifying conditions or yung requirements? So, una na dyan is dapat meron po kayong account sa my SSS facility sa SSS website. So, gumawa po muna kayo ng account. Next one, dapat meron din kayo na-enroll na disbursement sa bank enrollment module. Hintayin nyo po munang ma-approve yun bago po kayo mag-file. Yes, tulad ng mga sumusunod. Kung magpa-file kayo ng monthly pension, kailangan ay may posted kayo na at least 120 monthly contributions prior to the semester of submission ng online retirement claim application. Kung lump sum naman ay at least 1 month contribution ay meron. So, magbigyan din naman ng lump sum. Dapat wala pong cancelled o dobleng SS number. At para maging qualified din po kayo, wala po kayong outstanding loan, loan balance po sa mga sumusunod. So, yung stock investment loan program and yung privatization fund loan program, educational loan program, vocational din po. Vocational Technology Loan Program, dapat po wala po kayong balanse doon. Pero yung mga unpaid sa SSS salary loan or calamity loan, kasama rin under sa salary loan, early renewal program, pwede po sila. Nakakakuha rin po ng retirement benefit kapla pa pong dependent child or children. Yun po yung mga qualifying conditions ng pag-claim sa retirement benefit. So, magtungo naman tayo sa pag-file nito. Tatalakayin natin kung paano mag-file nito. So, una, pumunta po muna kayo sa website ng SSS at mag-login sa inyong members account. Next is, under ng e-services, click nyo yung Submit Retirement Claim Application. Para naman sa mga covered na employee, kailangan ilagay ang date of separation. Yan. Fill upan nyo lang po yung mga required details dyan. Okay, kailangan nyo naman po i-review ang mga magre-reflect na address at contact
number, and then yung employment history din ninyo. Kung lahat naman ay tama or accurate naman siya, pwede nyo nang i-click yung proceed para ma-check nyo kung kayo ay eligible sa retirement benefit. Sagutin lamang po ang mga tanong tulad ng trabaho, kung mine worker po ba kayo, or race horse jockey, at merong dependent children. Kung kayo ay qualified, maaari itong i-deposito by default sa inyong UMID ATM card. Kailangan activated ang inyong UMID ATM card kasi dun siya nilalagay by default. Or, pero kung wala naman ito, mapupunta naman po ito sa inyong napiling bank account na naka-enroll sa inyong disbursement account module. So, tapos, sa baba po meron pong portion na if you wish to avail half of advance 18 months retirement pension. Ayan, kung gusto niyo pong mag-avail yung half of the advance 18 months retirement pension, checkan nyo lang po yan. Pero hindi ito available sa mga nag-retire na may at least 15 months accrued pension. Ayan. Babasahin nyo rin lang din po yung mga nakalagay na certification, tapos click certify and proceed to proceed po. Click nyo lang din po yung nasa baba. Tapos kung okay naman na, magre-reflect po na transaction number, i-check nyo po yun sa inyong email account na nakaregister sa SSS kung meron pong nag-email sa inyo about sa retirement benefit po ninyo. So, hintayin nyo na lang po siyang ma-upload. Direct naman siyang ilalagay, maikikredit sa inyong disbursement, sa inyong bank account. So, ayun mga ka-SS na nakatulong ito sa inyong video na ito. I hope you like, share, and subscribe for more videos. Thank you! Dapat walang cold or... Ay... At para maging qualified din po kayo, dapat wala po kayong outstanding loan. So, number 1, dapat kayo ay may account sa MySSS facility. Ulit. Dapat kayo ay mayroong account sa MySSS facility. Ulit. Online. Mula sa kanyang online. Mas pinabilis at mas pinadali